nagkaroon po ng podcast si Bongbong Marcos Jr. No? I think 2 days a week nakikita po natin at nagkakaroon siya ng schedule ng podcast. Pag sinabi pong podcast, parang kagaya din po sa ating ginagawa sa Bigwas ng Agila. Napapanood sa live stream ng Facebook at ganun din po sa YouTube channel. So, iyan po ay diskarte ni Bongbong Marcos Jr. Dati na po niyang ginagawa yan, subalit nung siya po ay naging presidente, madalang na nating nakikita nagkakaroon siya ng podcast. Siguro, upon advice ng kanya mga PR handlers, yung kanya mga public relations operators, ay ibinalik po nila ang podcast ni Marcos. No? Twice a week ang alam ko. At nung nakaraang gabi po sa kanyang podcast, binanggit po ni Marcos Jr. na hindi na daw niya kaalyado at hindi niya magiging kaibigan ang yung mga nagpapahirap sa taong bayan na wala pong ginagawa para maibsan at mabawasan ang paghihirap ng ating mga mamamayan. Talaga lang. Kung totoo, tunay at seryoso ang pahayag ni Bongbong Marcos Jr., edi dapat nag-resign siya kaagad, ano? Bumaba na siya sa kanyang kapangyarihan sapagkat siya po ang nagiging dahilan at pangunahing sanhi kung bakit lumulubha at lumalawak ang kaganapan ng kahirapan sa ating bansa na dinaranas ng milyong-milyong mga Pilipino. Klaro po yun. Simula nang umupo po si Marcos Jr., 52% po ang mga Pilipinong nakakaranas ng gutom o hindi kompleto na pagkain araw-araw. And almost 58% ng ating mga kababayan po nabubuhay sa laylayan ng kahirapan. Yan po ay nagsimula nung siya po ay umupo sa kanyang 3 taon bilang Pangulo ng Bansa. So, masayang-masaya kami na marinig ang very nice discussion po ninyo kay Eric. Thank you, Ma'am Elena and Joaquin Chavez. So, mga kababayan, if there is a point that Marcos should tell the public straight to the point, tumbukin po niya na ang kanyang administrasyon kasama po ang abusado at lustay sa pundo na kanyang pinsan na si Romualdez and of course, ang pakialamera niyang asawa, ito po ang naging sanhi ng kawalang direksyon ng gobyerno sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. In fact, ang sabi nga ni Vice President Sara Duterte, Marcos Jr. does not know how to lead the country. He does not know how to run a government. Totoo naman po. Mantakin mo, alam naman niya na butal-butal ang mga budget. Walang laman ang maraming mga blankong items nang ipinadala sa kanila. Dahil minadali po yon ng Vice-Cam, pinalusutan ng mga congressional insertions maliban sa pork barrel, kundi mga pandaraya na budget at pinakialaman pati ang special accounts, supposedly for protected accounts ito ng Calamity Fund, including ang use of income ng mga agencies of government. No? Umaabot po sa mga 700 billion pesos mahigit ang hindi may paliwanag na mga minanipula at dinistrongka na budget components sa 2025 General Appropriations Act, subalit pinirmahan pa rin po ni Marcos Jr. At yan po ay magre-resulta sa malaganap na kahirapan at kapag malaganap ang kahirapan po, isa lang ang pinanggagalingan niyan kaagad. Ang mga pondo na dapat na itutulong at na ibubuhos ng gobyerno para sa serbisyo, sa pagpapalago ng agrikultura at pagpapalakas ng mga kailangang infrastruktura ay hindi napapakinabangan ng taong bayan. Kaya mas malaganap po ang insidente ng kahirapan. Mahirap bang intindihin yon na ikaw ang sanhi niyan, Ginoong Marcos? You are the very source why poverty and misery have become the order of the day since you become president para po sa mga milyong-milyong mga Pilipino. Di po ba? Malinaw yan. So kung mayroon kang tinutukoy na hindi na daw niya magiging kaalyado, hindi na niya magiging kaibigan, ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, then Marcos is talking none other about himself. Di po ba? Yan naman po ang pinaka-simple na lohika dyan eh. O sige, let's take out muna si Marcos sa equation. So kung totoong hindi niya kaalyado at hindi niya magiging kaibigan ang mga nagpapahirap at gumagawa ng mga kadahilanan kung bakit naghihirap
nagugutom at nagiging miserable ang buhay ng milyong-milyong Pilipino, simulan natin sa kanyang pinsan. Di po ba si Martin Romualdez mismo ang nagmamaniobra upang maging sindikato? Ang resulta ng budget sa loob ng 3 taon, bilyon-bilyon na pondo ang pinapalusot sa walang katuturang ayuda na karamihan kino-convert into cash bilang panunuhol sa mga politiko, sa mayor, governors, and even sa mga kongresista. Walang dahilan na hindi mo ito mapapansin sapagkat 3 taon umaabot na sa mahigit kumulang 1.2 trillion pesos po ang winaldas na pondo dito sa mga ayuda na walang katuturan. Pinabayaan mo. In fact, ikaw ay nangonsente at pinirmahan mo pa ang ganitong walang katuturan at walang kabutihang na idudulot na pangmatagalan sa benepisyo ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mangingisda, katutubong pamayanan, maralitang lungsod at mga manggagawang Pilipino at lahat ng mga maralita. They don't benefit strategically and even tactically into this nonsense na pangungurakot na pondo in the guise of ayuda. O bakit mo pinayagan? Di dapat sinipa mo sa mukha niya itong si Martin Romualdez na pinsan mo. O bakit mo pinabayaan na maging Speaker of the House pa rin? Pinapabayaan mo pa sa kanyang ginagawa na mga pandarambong at ginagawang pag-atake sa ating institusyon ng batas at ginagamit pa ang Kongreso bilang weapons of political demolition job against the Duterte. Nakakahiya, garapal. O ba't di mo sinipa ito kung totoo at tunay ang ipinahayag mo sa iyong public statements during your podcast? Di po ba? Pangalawa, ang flood control project, dinisenyo yan nila Martin Romualdez, kasama ka na malamang, upang madaling maitago at mailusot ang pagnanakaw, ang pandarambong sa kabanang bayan. Brother Beethoven, thank you for listening and joining sa program natin. Si Brother Beethoven po, kaibigan ko ito from the college days sa university, sa West Visayas State University. He is a respected community leader ng Filipino groups sa Canada, sa Toronto, and paligid nito. Thank you, Brother Beethoven. So, ibig sabihin po, if Marcos is really serious and sincere sa kanyang pahayag, sa kanyang public appearance, sa kanyang podcast, na hindi niya kaibigan at hindi na niya kaalyado ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, then he should have spoken out so categorically laban sa mga pangungurakot at pandarambong na pinapadaan at itinatago dito sa flood control projects. Mantakin niyo mga kababayan na even his sister, Senator Amy Marcos, ay nagsasabi in 2023 and 2024 alone, there were around 1.2 or 1.3 trillion pesos na na-allocate para sa flood control projects. Subalit ang kalahati o mahigit nito ay ninakaw lamang ng mga politiko at karamihan sa kanila mga kongresista na naging kontratista at kontratista na naging kongresista. Kagaya nila Saldico ng Ako Bicol, kagaya po nito nila Mistisong Bangos na paislang-islang pag nag-English, itong One Rider Party List Congressman na si Gutierrez, no? Si Tonton Gutierrez, yan ang pangalan nito. Tonton Gutierrez talaga. Ikaw ka, Erika. Itong si Tonton Gutierrez ng One Rider Party List, mahigit 2 bilyon ang kinontrata ng pamilya nila na mga kontrata, infrastruktura, at alam natin, sinasabi ni Mayor Magalong, hindi bababa sa 40% kickback niyan. Di po ba? Pa-English pa itong Mistisong Bangos na ito na kontratista din ang pamilya bago pumasok sa politika gamit ang party list. So yan po ang nagpapatotoo na hindi seryoso at tagos sa ilong, lagos sa tainga itong style ni Bongbong Marcos na hindi na daw niya kaalyado at hindi na daw niya kaibigan ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Bugok na style. Ito nga, hindi ka nga makapagsalita, no? Way back sa mga taong bayan na iyong pinagsabihan na dapat mapakinggan nila ang iyong mga binabanggit, wala naman pong nangyari kundi puro dada at ngawa, no? Jasmine Fatima Sato, hayaan nyo na po si Attorney Kaufman, let him do his work, no? Whatever clients
relationship that he had, hindi naman po niya itinago yun. Pabayaan na po natin yan. Let him work his way as a defense counsel for former President Duterte. Huwag na po tayong makisali dyan sa intrigahan nila sa pagitan ni Harry Roque at ni Attorney Kaufman. Let's proceed, no? Mababaw po na usapin yun. We are not privy, neither are we a party to their professional rivalry. No, hayaan na natin yan. At alam naman ng pamilya Duterte kung ano ang nararapat sa pagtatanggol at pagkakaroon ng legal defense para sa kalagayan ngayon ni Pangulong Duterte. Let it be. Okay? Mga kababayan, balikan po natin itong hungkag, lagos sa ilong, tagos sa tainga ng mga pinagsasabi ni Marcos sa kanyang podcast. Binabanggit niya, ulitin ko, kaya nga po yan ang headline ng ating balita at talakayan, na hindi na daw niya kaibigan at hindi na niya Kimura Dolores magiging kaalyado ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kaya pinuna natin siya. Kung mayroon siyang unang sinipa ay ang kanyang pinsan. At dapat siya mismo nag-resign na rin kasi konsentidor na at diskartidor pa itong mga nagiging pahayag ni Ginoong Marcos. No? Mas pinaniniwalaan ng nakakarami ang kasinungalingan. Hindi naman siguro lutsit tunog. No? Baka tahimik lang yung iba. Kasi kung naniniwala lahat kay Marcos, hindi na totoo na bumabagsak ang kanyang survey, approval and trust rating, at makikita nyo, naghihikahos si Marcos para bawiin ang kanyang pangalan, ang kanyang trust and approval rating. So kung tama yung banggit mo, Lotchit Tunog, na hindi naniniwala ang mga tao sa katotohanan at kasinungalingan ang pinaniniwalaan nila, edi ibig sabihin po, bibong-bibo pa rin si Marcos. I do not believe that. So maliban sa pagsipa dapat dito sa kanyang pinsan at ipatigil na ang kanilang mapangwasak at mapanghati na pandaraya sa impeachment process, hindi pa rin sila nag-give up, hindi pa makamove on at talagang naguhuramentado pa si Lola Laila de Lima at si Princess Abante. Sinamahan pa ng 5 mga senador ng walang respeto at paggalang sa majesty of the law and the integrity of the court, lalo ng Korte Suprema, lalo na itong si Senator Itbulaga Tito Soto, si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan, si Bam Aquino, feeling Ninoy Aquino din, si Erwin Tulfo na convicted 2 counts with finality sa libel crime niya na crime of moral turpitude sa Supreme Court na po yan, na final conviction, at itong si Risa Hontivirus of the category according kay alias Rene, tanim witness modus operandi niya, at itong si sino pa kasama nila, si Erwin Tulfo, si Itbulaga Senator, Hontivirus, si Pangilinan at si Aquino. 5. No, 5 po sila, Minda Domyu and Lerma Jacinto nag-nominate kay Martin Romualdez as Speaker of the House, mga kababayan. Kaya nga, ang ibig nating sabihin, binabanggit ni Professor Winnie Munsud. Asawa po yan ni Christian Munsud, pero mukhang maayos-ayos pa magkomentaryo ito si Professor Winnie Munsud kaysa asawa niya, na dating Comelec Chairman Christian Munsud. No? Sabi niya, Bongbong Marcos ay talagang walang direksyon ng kanyang gobyerno in the next 3 years. Babagsak na lang talaga ang gobyerno niya, hindi niya naaasikaso ang matino at maayos na pamamahala. Sa interview po ito ni Professor Winnie Munsud, no, kay Hizon, no, isang journalist. At ang sabi niya, do not listen to what he says. Look what he does. No? So tama, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Mantakin mo, pirmahan mo ang budget na butal-butal at may mga blanco. Kaya pinuna ni Pangulong Duterte at nila Congressman Ungab, nagalit pa siya. Fake news daw. Yun pala totoo. Kasi pinatotohanan mismo ng ilang miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso na mayroong butal-butal. And in fact, pinakita nga nila Congressman Ungab at nila Pangulong Duterte, 28 items coming from 13 pages. May mga butal-butal, may mga blanco. And yet, pinirmahan ni Marcos at pinalusot niya bilang General Appropriations Act of 2025. Sindikato at inistapa na budget.
Ngayon, sasabihin mo naman na ang taong bayan na pinapahirapan ng mga kaibigan at kaalyado mo, hindi mo na magiging kaibigan at kaalyado ang mga taong ito. Yun ang ginagawa ng pinsan mo. Yun ang ginagawa ng anak mo. Yun ang ginagawa ng mga aliporis mo sa Kongreso. O ba't di mo sila pagsisipain? File ka ng kaso, ipahabol mo sa ombudsman, or better, sama-sama na kayong mag-resign. Di po ba? O pangatlo, anong ginagawa nitong palagi na lang nagsisigaw na bobo? Pero ang pinagsasabihan niyang bobo, sarili niya mismo. Itong si Larry Gadon Asong Ulol ang tawag sa kanya ng taong bayan ngayon, nagsasahod at nakakakuha ng pondo mahigit 4 na milyon na pesos taon-taon sa taong bayan, or almost 5 million pa nga, no? Mga kababayan, ang kanyang item, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Pero dapat pinalitan ito, Presidential Advisor on Poverty Perpetuation. Ibig sabihin po ay palaganapin at lalo pang patindihin ang kahirapan, kaya nandyan si Larry Asong Ulol Gadon. No? Yun pong katawagan sa kanya. O ba't di mo sinipa? Ba't di mo pinangalanan? If you are sincere dito sa tinatawag mong na mga hindi mo na magiging kaalyado sila, no? Na mga nagpapahirap sa taong bayan. Di po ba? So, malinaw po ang ating binabanggit dito na dapat po ang mga kababayan natin ay hindi po niloloko. Hindi po dapat. Nick Illman, number 1, siyang nagpapahirap sa mga mamamayan dahil sa kanyang kasinungalingan. I agree. Sir Nick Illman, dati po itong labor leader ng Communist Party of the Philippines, ng kilusang Mayo 1, at nagbalik loob na rin po ang kanyang kalooban sa mapayapang pamamaraan. Saludo, Ginoong Nick Illman. No? Salamat at nandyan ka. Ang galing nga ng mga nagbamambuli. Hindi naman tayo apektado, Joyce. No? Tayo naman ay handa na harapin sila. We are not affected. Kahit pa buhusan nila ng trolls ang ating live stream, hindi po tayo mawawala. Pangatlo, ito pa. Maliban sa pagsipa kay Martin Romualdez, kasuhan dapat sila at pati po itong mga aliporis nilang mga kontratistang kongresista at mga kongresistang naging kontratista na rin, dapat sinipa na rin ni Marcos ito sila Larry Gadon. At iba pa niyang economic and financial team. Number 1, Ralph Recto. Di po ba si Ralph Recto ang nag-a-advise kay Marcos na kulimbatin ang mahigit 60 billion pesos sa savings ng PhilHealth at itulak na mag-zero budget ang PhilHealth? Di po ba ang PhilHealth ay dapat public health insurance para tulungan po ang ating mga kababayang nagkakasakit at magbigyan sila ng suporta sa kanilang kapighatian tuwing nagkakaroon sila ng medical and health problems ang mga pobre at mahihirap na mga Pilipino. Mantakin mo, kukunin nila ang 60 billion pesos na PhilHealth savings that even the Supreme Court during the oral arguments ay na-scandalize kung paano po kabalasubas na kinuha nila Marcos sa advice ni Ralph Recto ang pondo sa PhilHealth. Hindi po ba? Yan ay pagpapahirap sa taong bayan. O ba't di mo sinipa si Ralph Recto? Pati ang paggamit ng Netflix, paggamit ng Shopee, Lazada, Amazon, at iba pang mga digital na mga transaksyon at digital services online, pinatawan pa ng 12% na buwis nila Ralph Recto na ito, pinalusot sa Kongreso. Di po ba pagpapahirap yan sa taong bayan? O, di ba? At ito pa, itinutulak niya na pati ang savings ng ating mga kababayan na interest na kinikita ng kanilang nakaimbak na mga pinaghirapan na pondo sa bangko ay papatawan ng interest income nito ng 20% na buwis. Di po ba? Yan ay garapalan. O, di pahirap din po yan sa taong bayan. O, ang pag-cut nyo ng budget ng 65 billion pesos supposedly para sa sektor ng edukasyon, combined para sa elementary, secondary, and tertiary level na suportang pang-edukasyon, binawasan nyo po yan sa 2025 budget. O, di ba? Pahirap din yan. Lugmok ang agrikultura. Gumagapang at hindi mechanized, hindi modernized. Walang real farm-to-market road at walang mga serbisyong nagpapalakas
ng kita at kapasidad ng mga magsasaka at mga magbubukid. Paano mo sasabihin at isisisi kanino yan? Ikaw ang dapat namuno at for 18 months naging secretary ka ng Departamento ng Agrikultura, subalit ang resulta lumaganap at lumakas ang smuggling sa agriculture sector. Sibuyas, mga karne, pati bigas. Alam na dahil itinuturo na ang kapatid ng asawa mo na ang tawag sa kanya si Mike Alpha o si Martin Araneta ayon sa katawagan at mga balita ang namumuno dito sa mga pagpapalaganap ng supposedly smuggling and pati sa operations sa custom as allegations are persistently coming out in the open. Di po ba? O di dapat pinangalanan mo ito the way former President Duterte when he talks to the people ay talagang prangkahan. No, sinasabi talaga niya at hindi nagpapatumpik-tumpik kung ano ang binabanggit niya batay sa kanyang mga paninindigan at pananaw, mga kababayan. Restituto Magno, watching from Tisa, Cebu, and Gayden and Jube Cabiles, no? Maayong buntag, sabi ni Trinidad Pugoy. Charm Alcon Mix Vlog, maayong buntag ka Eric and Romel's Motivation. Like po tayo para kay ka Eric. Thank you for supporting our live stream. Nag-react po tayo dito sapagkat malaking kalukuhan at iskandalusong pangiinsulto po sa katalinuhan at kakayanang umunawa ng taong bayan itong mga pinahayag ni Marcos sa kanyang podcast na ito na hindi na daw niya makakaalyado at magiging kaibigan ang mga nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Pinapalibutan siya ng mga magnanakaw. Pinapalibutan siya ng mga tao na itinuturong involved sa abuse of illegal drugs as per revelations of Miss Cathy Binag. Pinapalibutan siya ng mga gahaman na oligarko na naging barkada at kaibigan niya, lalo nang namayagpag ang mga ito sa pagkontrol ng ekonomiya at patrimonya ng buong bansa nang siya na ang naging presidente. Hindi po ba yun ay nagpapahirap sa ating bayan? That almost 90% ng resources at kayamanan ng buong bansa, ekonomiya at patrimonya ay nakokontrol at pinagkakikitaan ng iilang pamilya lamang na mga barkada ni Marcos. Ayala, Subel, Razon, sila Lusyutan, mga C, at lahat pa at iba pa, mga Lopez. Lahat ng ito nanumbalik, no? They were never friends to Duterte. At hindi sila makaporma para sipsipin ang kayamanan ng bansa at ekonomiya noong panahong 6 na taon na nanungkulan ang isang Rodrigo Duterte, and yet sa panahon mo Bongbong Marcos Jr. nanumbalik po at lalong namayagpag at umugat ng todo ang pagkontrol at pagiging gahaman ng mga iilang malalaking oligarkong pamilya na nagkokontrol ng buong ekonomiya at pati patrimonya ng buong bansa. Pag sinabing patrimonya, we're talking about rivers, seas, forests, and minerals na pagmamay-ari ng taong bayan, subalit yan ay pinagkakakitaan at minomonopolyo ng iilang pamilyang barkada at kahalubilo ni Marcos sa party here, party there. Wow! No? Yan ba ay hindi pagpapahirap sa taong bayan? Sige nga, ideklara mo na hindi ka kasabwat nitong mga oligarkong ito na nagiging barkada mo na ngayon like Ramon Ang, mga Pangilinan, Lopez Ayala, at mga Sobel, at mga kagaya nila. There are around only less than 100 families na nagkokontrol ng 90% ng kayamanan at ekonomiya at buong mga patrimonya ng buong bansang pinagkakakitaan ng kanilang monopolyong negosyo at kasabwat ang gobyerno mo. Sabihin mo na hindi yan nagpapahirap sa mamamayan at sabihin mo na hindi mo sila barkada at sabihin mong hindi mo sila kaalyado. Wow! Hindi nagbumirang tuloy sa pagmumuka niya. No? Yan po ang binabanggit ni Professor Winnie Munsod. Do not listen to what he talks about. Look at and observe what he is doing. Yan po ang dapat nating tingnan kay Ginoong Bongbong Marcos Jr. Kaya nga tinawag siyang Bodol King, scammer,
no? Sinungaling na at pinapabayaan pa niyang dambungin ang taong bayan at pahirapan ang mamamayan. Wala po siyang alam talaga o sensitivity tungkol sa kalagayan ng taong bayan sapagkat hindi niya concern ito. Kung concern niya ito, nag-order na siya sa ombudsman at magkaroon ng expanded support ang mga abogado ng gobyerno para imbestigahan, mag-case build up, litisin at papanagutin sa batas ang mga magnanakaw sa gobyerno. Starting off, kung hindi niya dali ng sarili niya, pero gusto niyang magmagaling at magkunwari, ay unahin niya ang pinsan niya. Unahin niya ang kongreso. Unahin niya ang kanyang mga gabinete na karamihan sa kanila ay kasabwat sa pagdarambong at kasabwat ng mga oligarko at sila din po ay naghahati-hati sa dinadambong at kinukulimbat nila sa kaban ng bayan. DPWH, for example, nagsasabi sila na hindi nila hiningi ang mga almost 200 billion pesos na proyekto noong 2024, nagulat na lang sila may almost 200 billion na pinarking si Martin Romualdez. Hindi sila pumiyok, hindi rin sila pumalag, pinabayaan lang nila. O, ano yan? Hindi dapat sinipa mo rin ang DPWH secretary mo. O ngayon sa pagbaha na ito, dahil palpak at ninanakaw ang flood control projects ninyo, by the trillions na ang binuhos, pero tudo-tudo ang paglarga ng baha, isinisisi nila sa Dolomite Beach. Na naging resulta ito ng water clean-up and coastal clean-up sa Manila Bay na pinag-utos sa writ of kalikasan ng Korte Suprema at tinupad ni Pangulong Duterte. Itong utro pa ito si Senator Loren Legarda, wala na rin nagawa at ginawang mabuti sa Senado, naging kaalyado pa yan ng CPP, NPA, NDF, sumakay din sa palusot ni Marcos at nila Romualdez na Dolomite Beach Project ang sanhi ng mga baha. Excuse me, there is no conclusive engineering and scientific description pointing to Dolomite Beach kung bakit nagbabaha. Ang siguradong pagbaha ay dahil palpak, bulok, at ninanakaw ang flood control projects. Hindi po naayos ang spillway sa Parañaque at pati po ang exit ng tubig dyan sa Laguna de Bay. Mga kababayan, sinubukan ni Pangulong Duterte yan na linisin at ayusin, hindi niya lang natapos dahil inabutan siya ng dalawang malalaki na mga pandemya, na mga krisis, pandemya ng COVID-19, giyera sa Marawi, pero natumbok na po yan at nakita ni Pangulong Duterte na barado at makitid po ang exit ng mga tubig na naiipon sa pag-ulan at mga pagbabaha during the time of rainy season sa Metro Manila papunta sa dalawang exit sa Parañaque Spillway at dyan din po sa tinatawag na exit ng tubig papuntang Laguna de Bay na dapat na dredge po yan. Binalak po yan noon ng gobyerno, pinigilan ni Noynoy Aquino at ng kanyang nanay din na si Cory Aquino. So, yan po hindi natapos na proyekto ni Pangulong Duterte. But these were pointed out. Hindi po Dolomite, hindi po ang paglinis at pag-ayos ng mga basura at ng kalagayan na kalunos-lunos ng Manila Bay na nagresulta sa Dolomite Beach Project at paglilinis nito, hindi po yun ang sanhi ng pagbabaha. Kundi ang bulok, kinukurakot at walang katuturan, walang napatunguhang mabuti na mga flood control projects. Yun po ang totoo. At itong hindi po inayos at hindi po talaga seryoso na ginawa ang pagpapalawak at pagpapalalim ng exit ng mga tubig ng buong Metro Manila dito sa Laguna de Bay at itong Parañaque Spillway area. Yun po ang dahilan, mga kababayan, hindi po ang Dolomite. At pag-usapan natin pagbabalik ni Ka Eric mamaya tungkol yan sa Boracay, Dolomite at Manila Bay. Bakit inasikaso ito ni Pangulong Duterte? Siya lang nakagawa nito kaya maghunos dili ka, Senator Loren Legarda, at baka magbumirang sa iyo. Wala kang ngang maipakita na mabuting ginawa sa Senado at nakipagkaibigan ka kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, nakipagkaibigan ka rin sa CPP, NPA, NDF para lamang manumbalik ka sa pagkasenador. Ngayon, todo sakay ka at pagsipsip kay Marcos at kay Romualdez. For what? Alam na. Pondo? Kasi gusto mo pa rin panatilihin ang poder nyo doon sa Antique. No? Hindi naman lumaki ito sa Antique. Saltang Antique lang. Nagkukunwaring taga-Antique pero nakuha niya ang
Lone District yata, isang distrito lang naman yan ang province of Antique, na kongresista, kapatid niya yata nagko-control doon ngayon. Nag-congresswoman din po siya doon. But she was never in Antique all throughout her life. No? Siguro bumibisita at nagbabakasyon, pero hindi man yan Antiqueña talaga. Nagulat na lang ako. I am from Panay Island. We never heard Loren Legarda to be taga roon talaga sa Antique. Dahil bulok din ang mga politiko sa Antique, nalusutan ni Loren Legarda. No? Kaya nakalusot siya, na-repackage niya ang sarili niya. For what? Bakit ka nagpapasipsip kay Marcos at kay Romualdez? Para sa pundo? Alam na, kasi gusto mo pa rin manatili sa poder. Kontrolin pa rin doon ang Antique para may balwarte ka na sarili mo. Kaya kailangan mo magbuhos ng pundo doon para hindi mabitawan. In case na hindi ka na magsenado, balik ka naman sa pagka-kongresista o pagka-gobernador sa Antique. Wow! Okay ka lang? So mag-aral muna ulit, no? Ang flooding ng Metro Manila dahil po halos hindi na gumagana yung Parañaque Spillway na tinatawag na nakakonek yan sa Manila Bay at pati po ito din ang exit ng mga tubig na dapat ay bumubulwak papunta sa Laguna de Bay ay makitid at mababaw na. Silted na po ang lugar na yan. Doon dapat ang tutok, kung totoo at seryoso, more than enough po ang flood control projects na pundo. Kung ginamit sa tama. Hindi mo nyo nang isisi pa sa mga Duterte ang mga bagay na kagagawan po ng inyong kabuktutan. No? Kaya po, we are talking this way, we are explaining this way, kasi kailangan pong magkaroon ng edukasyon at pagkamulat ang taong bayan na hindi tayo mabubulid sa diskarte ng mga bulatik at pabait-baitan ni Marcos. We have to debunk ang kanyang mga kasinungalingan at ipakita po ang tunay na kalagayan ng ating bansa so that the people will have the correct discernment at kapag naintindihan nilang sitwasyon, they can form a correct decision. At sila nang bahala kung magkumilos sila ng sama-sama upang baguhin ang kalagayan nating ito. Ayan. So pag-uusapan din po natin mamaya, saan gagamitin itong $700 million na panibagong inutang sa World Bank ni Marcos na ang title ay Developing and Nurturing the Philippine Capacity for Climate Change Resilience. Wow, ang ganda ng title, ano? Parang tunay. Pero tunay dahil ito ay mapupunta na naman sa pandarambong. Ang equivalent nitong $700 million loan sa World Bank ay ang mga 38 billion pesos. Kung kaya, habang nag-uusap tayo mga kababayan, mga kapatid, umaabot na po sa 17.2 trillion pesos ang kabuwang utang ng ating bansa at mahigit 4 na trilyon ay kay Marcos yan sa loob lamang ng 3 taon nang walang nakikita na solido at konkretong mga pakinabang like mga infrastructure projects, modernization of agriculture, sustainable na mga flood control na real sense flood control at mga kabuhayan na tinulungan ng taong bayan na umangat ang ating ekonomiya at kalagayang panglipunan with this 4.2 trillion additional na mga inutang ni Marcos, walang napakinabangan po ang taong bayan. Yan ang tanong, bakit umutang ulit ng $700 million equivalent to almost 38 billion pesos si Marcos in the guise na ipa-improve daw ang ating climate change resilience na nangangahulugan na dadagdagan muli ang mga flood control projects. Wow! Hindi pa sapat ang 2.2 trillion pesos na halos mahigit kalahati ninakaw lang at napunta sa pandarambong ng mga buayang politikong kontratista na barkada at kaibigan ni Marcos at Romualdez. And of course, siyempre nakikinabang din sila Marcos at Romualdez. Ngayon, magdagdag pa ng 700 million pesos na inutang sa World Bank, mga kababayan. Terrible. Very terrible. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busanton.
walang inupurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.